Nagsisimula ang pelikula sa isang pamilya na lumipat sa kanilang bagong tahanan sa isang maliit na bayan malapit sa Boston. Ang pamilya ay binubuo ng mag-asawa, sina Louis at Rachel, ang kanilang anak na si Ellie, at ang kanilang anak na si Gage. Mayroon din silang pusa na nagngangalang Church, na paborito ni Ellie. Dati silang nanirahan sa Chicago at lumipat dito pagkatapos matanggap si Louis sa trabaho bilang isang lokal na doktor. Habang ginagalugad ang kanilang bagong lugar, naglaro si Ellie malapit sa swing na kamuntikan ng madisgrasya. Habang nagmamadaling tingnan siya ng mga magulang, tumakbo si Gage sa gitna ng kalsada kung saan may paparating na truck. Halos matamaan ang maliit na bata, ngunit isang matandang lalaki na nagngangalang Jude ang dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Lubos siyang pinasalamatan ng mag-asawa at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang kanilang bagong kapitbahay. Binalaan niya ang mga ito na maging maingat dahil maraming truck ang dumadaan sa kalsadang ito araw-araw. Kinaumagahan, kumuha ang mag-asawa ng isang lokal na babae na nagngangalang Missy para tumulong sa gawaing bahay. Siya ay isang single na babae na walang anak at may cancer sa tiyan. Nang maglaon, dinala ni Jude ang pamilya upang bisitahin ang isang kalapit na lokasyon na isang sementeryo ng mga alagang hayop. Ibinunyag niya na dito inililibing ng mga bata ang kanilang mga namatay na alagang hayop. Kadalasan ay mga aso at pusa ang namamatay dahil sa mga truck sa kalsada. Ipinakita rin niya sa kanila kung saan inilibing ang kanyang matandang aso na si Spot. Nabalisa si Rachel nang marinig ito, ngunit iginiit ni Jude na dapat nilang ituro sa mga bata ang konsepto ng kamatayan. Sa gabi, nilapitan ni Ellie ang kanyang ama at nag-aalala tungkol sa posibilidad na mamatay ang alaga niyang si Church. Gayunpaman, inaliw siya ni Louis sa pagsasabing ang pusa ay mabubuhay ng mahabang buhay at walang masamang mangyayari sa kanya. Medyo gumaan ang pakiramdam ng batang babae at magiliw niyang niyakap ang kanyang ama. Kinabukasan, dumating si Louis sa hospital para sa kanyang unang araw ng trabaho, kung saan dinala sa kanya ang isang binata na nagngangalang Peter para gamutin. Nabangga pala siya ng truck at nawalan ng maraming dugo sa proseso. Siya ay hindi na humihinga at walang pagkakataon na mabuhay muli, ngunit ginagawa ni Louis ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan siya. Sa huli, sumuko si Peter sa kanyang mga pinsala na labis na ikinagalit ni Louis. Ngunit ilang sandali pa, nabuhay siyang muli at tinawag si Louis sa kanyang pangalan. Sinabi rin sa kanya ni Peter na babalik ito sa kanya bago siya muling pumikit. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Louis, lumitaw ang multo ni Peter at inanyayahan siyang sumunod. Siguradong natakot ang doktor ngunit naniniwala siyang panaginip lang ito at sinimulang sundan ang lalaki. Hindi nagtagal ay dumating sila sa sementeryo ng mga alagang hayop kung saan ipinahayag ni Peter ang kanyang pagnanais na tulungan si Louis dahil sinubukan niyang iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos ay itinuro niya ang likod ng sementeryo at sinabi sa kanya na huwag pupunta doon. Bago pa malaman ni Louis kung ano ang nangyayari, biglang lumutang sa ere si Peter at nawala. Ang eksena pagkatapos ay pinutol kay Louis sa kama kinaumagahan. Naniniwala siyang isang bangungot ang nangyari, kaya gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, nang iangat niya ang mga kumot, natakot siya nang matuklasan niyang nababalot ng putik ang kanyang mga paa. Pagkaraan ng ilang oras, naghanda si Rachel at ang mga bata na umalis patungong Chicago dahil plano nilang gumugol ng Thanksgiving kasama ang kanyang mga magulang. Inaanyayahan niya si Louis na sumama sa kanila, ngunit dahil kinasusuklaman siya ng kanyang ama, tumanggi siya at piniling manatili sa bahay. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, nakatanggap si Louis ng tawag mula kay Jude na nagulat na may patay na pusa sa kanyang damuhan. Nagmamadaling lumapit si Louis at hindi nagtagal ay nakita niya ang walang buhay na katawan ni Church. Lumilitaw na ang kawawang hayop ay nabangga at napatay ng isang truck. Naawa si Louis sa kanilang pinakamamahal na pusa ngunit mas nag-aalala siya kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang anak. Kasunod nito, naglakbay ang dalawang lalaki sa pet cemetery upang ilibing ang pusa. Gayunpaman, pagdating nila sa pet cemetery, sinabihan ni Jude si Louis na magpatuloy sa paglalakad dahil kailangan pa nilang lumakad. Ito ang parehong lugar kung sa binalaan siya ni Peter na huwag pumunta. Umakyat sila sa isang maliit, mabatong bundok at nakarating sa isang misteryosong lokasyon na may mga batong nakatambak sa isang geometric na pattern. Ipinaliwanag ni Jude na ito ang libingan ng mga katutubong Indian at inutusan siyang ilibing doon ang pusa. Hindi niya tinulungan si Louis na nagsasabi na dapat ilibing ng mag-isa ang kanilang mga namatay na alagang hayop. Mamaya, pag-uwi nila, inutusan ni Jude si Louis na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari noong araw na iyon.
Kinabukasan, habang naglilinis ng garahe, nagulat si Luis nang makita si Church. Inanyayahan niya ang pusa na may dalang pagkain ngunit napansin niyang mabaho ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang alagaan siya, ngunit ang pusa ay agresibong gumanti at kinalmot ang kanyang mga pisngi bago tumakas. Nalilito, pinuntahan ni Luis si Jude at sinabi sa kanya ang nangyari. Iminungkahi niya na ang pusa ay maaaring buhay noong siya ay inilibing, ngunit hindi iyon iniisip ni Jude. Ipinaliwanag ng matanda na noong bata pa siya, inilibing niya ang kanyang aso, na si Spot, sa parehong lupa sa payo ng isang lalaki. Kinabukasan, bumalik si Spot, pero napaka-agresibo niya at hindi na katulad ng dati. Malungkot na inamin ni Jude na wala siyang ibang magagawa kundi patayin ang kanyang pinakamamahal na aso at ilibing ito sa pet cemetery. Iminungkahi lang niya ang ideyang ito dahil naniniwala siyang hindi pa handa si Ellie para mamatay ang pinakamamahal niyang alaga. Nagulat si Luis sa revelasyon at nagtanong kung may mga tao na silang inilibing doon, ngunit mariing sinabi ni Jude na wala. Sa gabi, naliligo si Luis nang ihulog ni Church ang isang patay na daga sa kanyang bathtub. Ito ay labis na nagpagalit sa kanya at pinalayas niya ang pusa. Kinabukasan, pumunta siya sa airport para sunduin ang kanyang pamilya. Sumugod si Ellie sa kanya at agad na tinanong kung okay lang si Church. Ipinaliwanag niya na nanaginip siya tungkol sa kanyang alagang pusa na nabangga ng kotse at inilibing sa sementeryo ng mga alagang hayop. Tiniyak ni Luis sa kanya na isa lamang itong panaginip at ayos lang ang pusa. Pag-uwi nila, walang napansin si Ellie na kakaiba sa pusa maliban sa mabahong amoy nito. Pagkalipas ng mga araw, makikita ang kanilang kasambahay na si Missy na nagsusulat ng isang tala na nagsasaad na hindi na niya kayang tiisin ang kanyang sakit at nagpasya siyang wakasan ang kanyang pagdurusa. Pagkatapos ay pumunta siya sa basement at tinapos ang kanyang paghihirap. Ang eksena ay pinuto sa kanyang libing, kung saan naroroon si Luis at ang kanyang mga anak, kasama si Jude. Nang magtanong ang matanda tungkol kay Rachel, sinagot ni Ellie na siya ay nagsusuka at nanatili sa kama mula nang mamatay si Missy. Nang maglaon sa bahay, pinuntahan ni Luis ang kanyang asawa, na tila nanginginig. Siya ay nag-open up sa kanya tungkol sa isang traumatikong kaganapan mula sa kanyang pagkabata. Isiniwalat ni Rachel na noong siya ay 8 taong gulang, mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Zelda na may sakit sa spinal cord. Malubha ang sakit ni Zelda at nagsimulang lumitaw ang napakapangit nitong anyo sa kanyang mga huling araw. Ang lahat sa kanyang pamilya ay naghihintay sa kanyang kamatayan upang sila ay makalaya sa kanyang pasanin. Ipinagtapat ni Rachel na isang araw, habang wala ang kanyang mga magulang, nagkaroon ng seizure si Zelda at namatay. Sinabi niya na nakonsensya siya dahil natawa siya pagkatapos mamatay ang kanyang kapatid. Nang marinig ito, inaliw siya ni Luis at tiniyak sa kanya na hindi niya kasalanan. Pinunan niya ang kanyang mga magulang sa pag-iwan ng isang 8 taong gulang upang mag-alaga ng may sakit at posibleng baliw na tao. Ang pelikula pagkatapos ay pinuto sa ilang buwan mamaya at lahat ay lumipat mula sa pagpanaw ni Missy. Sa kasalukuyan, inimbitahan ng pamilya si Jude na sumama sa kanila upang kumain sa hardin at masaya silang nagkasama. Samantala, si Gage ay naglalaro ng saranggola sa malapit nang hindi niya sinasadyang mahulog ang sinulid na nagsimulang ihipin ito ng hangin. Sinundan ng batang lalaki ang saranggola at napunta sa gitna ng kalsada. Kasabay nito, isang truck na napakabilis ang takbo ang patungo sa kanya na napansin ng mga magulang. Si Luis ay gumawa ng desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang anak, ngunit natisod siya at nahulog. Dahil dito, kalunos-lunos na nasagasaan at napatay ang kawawang bata. Pagkatapos ay dinala tayo sa libing ni Gage, kung saan ang lahat ay nawasak at lumuluha. Ang ama ni Rachel, na hindi matanggap ang kanyang desisyon na pakasalan si Luis, ay nagsimulang pagalitan siya. Inakusahan niya si Luis sa pagiging pabaya at hinayaan ang kanyang anak na mamatay. Ang tensyon ay humantong sa isang bangayan at nagsimula silang mag-away sa punerarya. Ibinagsak pa nila ang kabaong sa sahig, ngunit bago pa sila magdulot ng anumang pinsala, pumagitna si Rachel at pinakalma sila. Nang gabing iyon, nakaramdam ng masamang pakiramdam si Jude at pumunta kay Luis. Alam niyang balak ng desperadong ama na buhayin ang kanyang anak sa pamamagitan ng paglilibing sa kanya sa Indian Cemetery. Inamin ni Jude ang pagsisinungaling noon at ibinunyag na ang mga tao ay dati nang inililibing doon. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento ang kwento ni Timmy Butterman na namatay sa pagtatapos ng World War II. Inilibing siya ng kanyang nalulungkot na ama sa lupain ng Indian at bumalik ang bata sa sumunod na araw gaya ng inaasahan. Gayunpaman, si Timmy ay hindi na ang parehong tao at naging isang cannibalistic na halimaw.
Nagsimula siyang umatake sa mga tao at nagdulot ng takot sa bayan. Isang araw, sinunog ni Jude at ng kanyang mga kaibigan ang bahay kasama si Timmy sa loob. Ngunit isinama din niya ang kanyang ama at kapwa na matay sa insidente. Pagkatapos ay pinayuhan ni Jude si Luis na kung minsan ay mas mabuti ang kamatayan at hinimok siyang magpatuloy mula sa pangyayaring ito. Kinabukasan, nagpa siya sina Rachel at Ellie na magtungo sa Chicago upang manatili sa kanyang mga magulang. Inaanyayahan ni Rachel si Luis na pumunta, ngunit nangako siyang bibisita sa loob ng ilang araw. Nang maglaon, ipinaalam ng batang babae sa kanyang ina na siya ay may napakasamang pakiramdam. Inilarawan niya ang pagkakaroon ng masamang panaginip tungkol sa kanyang ama, si Jude, at isang taong nagngangalang Peter. Gayunpaman, mukhang hindi gaanong pinapansin ni Rachel ang kanyang mga salita. Nang gabing iyon, nagtipon si Luis ng ilang kagamitan at binisita ang sementeryo kung saan inilibing ang kanyang anak. Hinukay niya ang katawan ni Gage at niyakap ito habang umiiyak, humihingi ng paumanhin dahil hindi niya nailigtas ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang multo ni Peter, nagbabala sa kanya na huwag pumunta doon dahil ang lupain ay isinumpa. Gayunpaman, tumugon si Luis na kung si Gage ay magiging katulad ni Timmy, papatayin niya ito at walang makakaalam. Samantala, sa Chicago, nagising si Ellie mula sa isang panaginip at ipinaalam sa kanyang ina na may isang taong nagngangalang Peter ang kumausap sa kanya. Ipinaliwanag niya na may gagawing hindi maganda ang tatay nito, binalaan niya ito, ngunit hindi ito nagpapigil. Nang tanungin ni Rachel kung halimaw si Peter, sinabi ni Ellie na isa siyang mabuting multo, sinusubukang bigyan sila ng babala. Nang marinig ito, nag-alala si Rachel at tinawagan si Luis, ngunit walang sumasagot sa bahay. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jude upang tanungin kung kasama niya ang kanyang asawa, ngunit tumugon ito na hindi. Dahil dito ay hindi mapakali si Rachel at nagpasya siyang sumakay ng eroplano pa uwi. Samantala, sa wakas ay inilibing na ni Luis ang kanyang anak sa lupain ng India. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay, dumiretso sa kama at nakatulog. Di nagtagal, ang maliit na si Gage ay bumalik sa bahay at pumasok sa silid ng kanyang ama, kung saan siya ay nagnakaw ng isang scalpel mula sa kanyang bag. Samantala, napansin ni Jude na bukas ang mga ilaw sa bahay ni Luis at naniniwala siyang nakauwi na siya. Nagpasya siyang makipag-usap sa kanya ngunit pagkatapos ay napansin ang maliliit na bakas ng paa patungo sa kanyang sariling tahanan. Pumasok si Jude sa loob at narinig ang boses ni Gage na humihiling sa kanya na maglaro ng taguan. Mabilis na nalaman ng matanda kung ano ang nangyayari, kaya kumuha siya ng kutsilyo at hinimok ang bata na lumapit sa kanya. Maya-maya ay nakarinig siya ng tawa mula sa ilalim ng kanyang kama at yumuko para saluhin si Gage. Sa sandaling ito, lumitaw ang pusa nang wala sa oras at ginulo siya. Sinamantala ni Gage ang sitwasyon at mabilis na pinutol ang binti ni Jude. Pagkatapos ay pinunit niya ang bibig ng kawawang lalaki gamit ang scalpel bago kinagat ang kanyang lalamunan at pinatay ito. Sa susunod na eksena, dumating si Rachel sa bayan at direktang tumungo sa bahay ni Jude. Sinisigaw niya ang pangalan nito sa harap ng pinto, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay pumasok si Rachel sa loob at nakita niya ang kanyang yumaong kapatid na babae, si Zelda, na nagbabanta na pipilipitin ang kanyang gulugod. Makalipas ang ilang sandali, lumabo ang kanyang paningin at lumitaw si Gage na sinasabing may ibibigay ito sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang scalpel, ngunit naging emosyonal si Rachel nang makita ang kanyang anak. Magiliw niya itong niyakap, ngunit ang demonyong bata ay nauwi sa pagsaksak at pagpatay sa kanyang ina. Kinaumagahan, nagising si Luis at napansin ang maliliit na bakas ng mga paa sa bahay. Tuwang-tuwa siya, iniisip na nakauwi na sa wakas ang kanyang anak. Di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa kanyang biyenan na nagtanong kung nakarating si Rachel ng ligtas. Kinakabahang sinabi ni Luis na maayos ang lahat at ibinaba ang tawag, ngunit muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Gage na ang nagyaya sa kanya sa bahay ni Jude para maglaro ng taguan. Sinabi ng bata na nakipaglaro muna siya kay Jude, pagkatapos ay sa kanyang ina, at ngayon ay oras na upang makipaglaro sa kanyang ama. Nang marinig ito, napagtanto ni Luis na sinaktan ng kanyang anak ang dalawa, kaya nagpa siyang kumilos. Naghanda siya ng ilang morphine shot at tumungo sa bahay. Una, inakit niya ang pusa ng hilaw na steak bago siya tinurukan ng lason. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Jude at sinimulang hanapin ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Luis ang bangkay ng matanda sa ilalim ng kama na ikinasindak niya. Paglabas niya ng kwarto ay biglang bumagsak sa kanya ang bangkay ni Rachel na nakasabit ang leeg.
Bago pa man ito maproseso ni Luis, lumabas si Gage na may kasamang demonyong tawa. Pagkatapos ay naglaban ang dalawa, kung saan paulit-ulit na kinakagat ni Gage ang kanyang ama at sinasaktan nito ng scalpel. Ngunit sa huli, nadaig ni Luis ang bata at tinurukan siya ng morphine. Kasunod nito, sinunog niya ang bahay ni Jude at hinayaan itong masunog. Nang buhatin niya ang katawan ni Rachel sa labas, muling nagpakita si Peter at binalaan siya na huwag nang ulitin ang nangyari. Ngunit iginiit ng tulala na si Luis na naghintay siya ng napakatagal para kay Gage at alam na gagana na ito sa pagkakataong ito dahil kamakailan lamang ay namatay si Rachel. Pagkatapos ay dinala niya siya sa lupain ng India at inilibing siya. Sa huling eksena, umuwi si Luis at hinintay ang pagbabalik ng kanyang asawa. Kalaunan ay dumaan si Rachel sa pintuan ng kusina sa hating gabi at tinawag siyang darling. Puno siya ng dugo at nawalan ng mata dahil sa kagat ni Gage. Tuwang-tuwa si Luis nang makita siya at nagsimula siyang halikan. Ngunit ilang sandali pa, kinuha niya ang kutsilyo sa mesa at sinaksak siya. Nagtatapos ang pelikula nang marinig natin si Luis na sumisigaw sa sakit. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.